Hello, I badly need advice right now. For disclaimer, I grew up privileged because my mom and dad technically worked hard all throughout their lives. My dad worked as an OFW for 18 years. My mom, meanwhile, worked tirelessly. We had our aunt to take care of us in the house. I wanted to become a doctor and so I pursued it. But I got caught up in several mental health issues and burned out. I also failed two of my majors in the process. Using my allowance, I have gone through therapy and it was an okay session. I managed to it managed to give me solace, but I really wanted to continue but I got busy. I talked to my mom about it and my mental health issues. She was angry about not saying it to her and she said that buti pa yung therapist and friends na sasabihan mo. Pero technically, I don't even manage to open up with her about it because the last time I begged her for her to take me to therapist or anything, she said, para sa mga baliw lang yun. And I don't know, I can't help but remember the words she said to me. Sana naranasan mo na lang naranasan ko para di ka ganyan, no? Di ka magiging doktor niyan kung ganyan ka. Never na kita maiintindihan, hindi na talaga kita maintindihan. And other stuff that I can't remember, pero it made me hurt. And thankfully, I had enough stability to deal with it. So yun, humingi siya ng advice about it. Kasi gusto pa niya magpa-therapy. Kaso para sa mga baliw nga lang. Tapos parang inaano siya ng ano. Feel ko kasi parang hindi ganun ka normal nga sa atin yung about doon. Yung kapag mag-therapy ka is pangbaliw nga lang talaga. Yung unang papasok sa utak ng mga tao. Hindi tulad sa ibang bansa na parang part ng check-up nila na kumakausap sa mga ganun. Kahit sa work nga eh. Meron na nun ngayon, di ba? Sa mga content, ano yan? Moderator. Oo. Pero certain work lang yun, hindi yung sa bawat workplace. Parang kailangan ba ganun ka-stressful yung work mo para maging mindful sila sa mental health mo. Hindi pwede yung mga everyday lives mo lang yung ganun. Saan yung issue? Ayaw niya ituloy? Pero, Hindi niya matuloy kasi wala na siyang pera. Kaya siya naglapit na sa mama niya kasi nga baka mangingi matulungan siya, ganun. Baka pwede ikaw naman, ganun. Kasi ngayon, mukhang big time naman ata sila sa pagkakasabi niya. Kaso yun nga, nagbabagsak na yung sa school niya. Hindi ba Burnout nag-ano? na daw siya. Hindi ba nagbigay ng reseta yung therapist? Wala na siyang na-mention na ganun Hindi, pero ibig ko sabihin, pwede siyang humingi ng reseta sa therapist. para matuloy. Hindi, para walang masabi yung mama niya. Sinabi nga niya na nag-therapy siya eh. Tapos parang, ang ano sa kanya is, buti pa yung therapist na sasabihan. Parang hindi siya nagsabi kasi dati nga, sinabihan siya na pangbaliw nga lang daw yun. Kaya sa therapist siya lumapit. Kaso ngayon gusto na nga niya ituloy. Mama naman niya, parang natatakot na siya sabihan kasi baka ganun na naman. Oo, tas parang sinasabi nga sa kanya na parang madalas din kasi i-compare nga nila yung mga ganap sa buhay nila dati, yung mga kasi sabi dito, sana naranasan ko para di ka ganyan, no? Parang sa kanila is naging strong sila dahil sa pinagdaanan nila. Ganon. Parang kung ganon din yung pagdadaanan ng mga tao ngayon is magiging ganon din sila katibay, yung ganon. Pero medyo hindi rin naman mali na medyo sensitive din yung mga tao ngayon compared dati. Layo, ano? Pero, bakit mo pero ako sa kanya, sabihin lang niya sa mama niya, kahit ano pa sinabi ng mama niya, nagbago na panahon ngayon, tingin ko yung mama naman niya, o yung mother niya, naiintindihan na bago na rin, na totoo yung mental health. Sitwasyon kasi na yan, katulad yan, matitibay talaga yung dati.
Pero, ngayon, mas sensitive, oo. Pero, lumabas na maimportante pala yung mental health eh. Ba't mo ipagdadamot? Bakit hindi mo ibibigay sa kanila yun? Pero yun nga, dito sa atin parang hindi siya priority. Oo. Pero, ibig ko sabihin, it's, it's something na deserve ng lahat. Katulad niyan yung parang hindi to sa kanya, parang yung rebuttal dyan is, di ba yun yung inaano niya, na parang sana dinanas mo yung dinanas ko noon. Pero di ko sabihin, kung dati merong therapist, di ba, di kaya mas maganda kinalabasan. Kasi sabi ng iba, parang mas maganda yung trial by fire, kaya tumibay yung loob, kasi grabe pinagdaanan. Totoo naman yun. Pero wala rin namang masama na may kaakibat kang therapy. Wala namang isang way na tama na pagbuhay. Parang to each his own. Pero ibig ko sabihin, yung therapy, yung mental health na prove dyan na totoo, tapos it's something na talagang helpful. Bakit mo naman, ba't may kakaya at pagdadamot? Tingin ko, yung mama mo, yung una lang. Kasi ang hirap ng ganyan eh. May kanya-kanya tayong perception. Katulad yan, pangbaliw lang yun. What's the context? What's the tone? Baka mamaya yung airmats niya yung nagjo-joke lang. Alam mo naman, mag-joke mga boomers eh. Yung mga... Pero kasi pag nag-joke na gano'n, syempre ma-hurt na yung... Oo. Lalo na kung ikaw yung nagsastruggle, di mo siya makikita as a joke. Pero parehas nilang hindi alam. Hindi alam ng mama niya na naapektuhan na siya. Ito naman si hindi niya alam na sa mama niya, wala lang yun. Ngayon, walang magulang naman na, meron, syempre, may mga magulang na matitinding titiisin ka talaga. Pero dun sa sitwasyon niya, I think, lalo na ganyan yung pinagdaanan ng mama at papa mo, I think, pagbibigyan ka naman yun. Ang ano ngayon kaya ng mental health, parang kahit saan ka lumingon, mental health Feel ko talaga. kasi ngayon meron ng channel para makita mo yung impact ng mental health. I mean, nasi-share sa social media, nakikita mo. Dati, hindi nga yan sinasabi. Parang hindi sinishare. Saka ngayon, na nadadiagnose na unlike before, na parang hindi nila, kasi dati talagang Pero may mga therapist na dati. Oo, pero yung psychiatrist, ganon. psychiatrist, pero kaya nga automatic yun, parang tabu yun dati nung unang panahon, na pag nagpa-psychiatrist ka, shrink, buang ka na. Tapos dati, parang sa kanila, pag na-diagnose ka, either schizophrenia yan, o yung matitinding, kabaliwan na, Oo, wala yung anxiety, depression. Anxiety, depression, dissociative disorders, wala silang agad, ganun. bipolar. Pero dati yun, and yun nga, dapat i-take into factor niya na yung mama niya, dun namuhay sa panahon na yun. Kaya, wag niya sanang dibdibin. So ano dapat? I-try lang yan at i-try Hindi pa naman niya eh. Oo, pero ngayon nga, parang na-disarte na siya ng isang tanggilang na airmats niya eh. Ano nga Hindi, tinanggihan na siya dati, tapos ngayon, binabalik nga niya ngayon. No, sabihin niya yung totoo. Upuan niya kasi. Wala namang magulang na Sa mukha. Ha? Upuan. walang magulang na hindi maintindihan yung sitwasyon niya. Pero lalo na't ganyan, lalo na't hindi mo ma-handle. Tingin ko yung mahirap ngayon na since alam natin na issues yan, mahirap din talaga solusyonan. Mahirap masolusyonan yung na-encounter mong depression, stress. Pero di ba dapat nga na ngayong aware tayo na merong ganun, mas kaya natin or mas may way tayo na ma-prevent or tibayan yung loob. Alam ko na something lang to, face lang to, yung tibayan ko loob ko. Kasi parang kapag sa self mo, medyo mahirap i-overcome na mag-isa. Pero kapag yun nga, kailangan mo talaga ng help. Huwag ka matakot kasi dati nga wala eh. Pero kung ako, tatanungin mo, babalik or tatry ko yun, baka hindi. Alin? Try ang alin? Magpa-therapist. Bakit? Hindi ka magpapa-therapy? Kasi? Parang, para sa akin at alam ko mali naman to, may mga bagay na dapat mong pagdaanan mag-isa eh. May mga bagay na walang ibang makaka-resolve kundi ikaw. Kasi totoo yung therapy, matutulungan ka, mabibigyan ka ng breathing techniques, matuturuan ka ng
Grounding. Ano ba yung grounding? Siguro hindi yung solution sa problem mo mismo, kundi yung paano mo i-control yung self mo, parang ganon. Oo. Pero yun nga. Or kung paano mo i-process, Mm-mm. ganon. Pero hindi yung, kasi ikaw pa rin naman magsasolve nun Oo. eh. Yun nga. Yung sa akin kasi parang mas na pagdaanan ko sa sarili ko. Ba't ikaw magpapatherapy ka? Pag tingin mo kailangan? Oo, siguro. Pero, feel ko naman, mas kailangan siya yung yung kapag wala kang makausap, yung walang nakikinig sa'yo, ganon. Yung parang, feel ko yun yung kapag feeling mo wala ka ng kakampi, na walang nakikinig sa'yo, yung ganon, yung gusto mo lang ikwento. Kasi alam mo na hindi naman sila yung magsasolve ng issue mo mismo eh. Mm. Kaya dapat i-raise niya na sa mama niya yan kasi wala naman siyang mali dyan. In closing, ang hirap kasi ng panahon ngayon, no? Tangina, kaya sarap maging bata eh. Ngayon, puta, lahat ang ingay eh. Puro white noise eh. Paano hindi lalala yung mental health mo or hindi lalala makaklawd yung pag-iisip mo or yung mental state mo? Puta, kahit saan ka tumingin ngayon, tangina. Negative. Hindi naman negative, laging may nangyayari. Kahit ako eh. Pero nagiging aware yung mga tao. Oo naman. Pero there's things na hindi mo na kailangan malaman eh. May mga info na hindi wala nang itutulong sa iyo eh. Katulad yung pag nakita ka na, ano ba yung nakita ko na? Parang artista tapos yung balita is yung kung ano kinain niya. Ano? Nagkakaroon ako kahit hindi mo tanggapin, nagkakaroon ka ng emotion dahil doon. Hindi katulad nung unang panahon, gana those days, or baka hindi sa panahon yun, baka sa edad, nung bata ka na, hindi ko makakalimutan eh, usually after lunch, hanggang mga alas 4, bago ako lumabas ng bahay, ano na kaya gagawin ko? Wala akong iniisip, wala akong iniintindi, sarili ko lang. Kasi yung tahimik. Pero sa age naman kasi yun, eh, syempre, yung mga bata ngayon. Iba na eh, bata na ngayon, putya. Kaya hindi mo masisi na, wala na silang time humingi. Kaya tama yung gagawin niya yan. Lalo na't ngayon na na-diagnose na yan. Parang lastly niyan, baka dati, ito malaking bagay dyan, na baka dati hindi kailangan ng therapy, baka dati hindi ganun kalaking bagay yung mental health. Kasi dati, hindi naman kasing ingay na ngayon. Walang internet, walang social media, walang mga bagay na makakabingi sa'yo. Ang problema ngayon, sobrang ingay na, sobrang daming negativity. Kaya lumabas na rin yung mga therapists. So, yung mga therapists, saka yung mga importante sa sitwasyon na ngayon. Pwede na yung sabihin sa mama niya, pag kinokondisyon siya ng mama niya, nung panahon namin wala niya, panahon niyo walang internet na eh. Panahon namin ngayon meron eh. Panahon namin ngayon lahat ng gawin namin nakikita ng tao at kinukutsa ng tao. Dati putang inang tumakay ka sa pantalon mo, wala pa nakakaalam eh. Ngayon kahit anong gawin mo alam na ng tao. Sobrang nakakabigay. So iba yun dati, iba ngayon. Sabihin mong kailangan mo talaga. Yan nga, na iba talaga yung mga nagaganap na ngayon. Kaya hindi rin talaga pwede i-compare yung dati eh. Panahon ko nga, ganyan. Hindi nagagana yan ngayon. Kaya sa sitwasyon niya, saka ng mga tao, lalo na yung katulad ngayon, tingnan mo yung nag-TikTok tayo, nag-YouTube tayo. Pag meron sa inyo na tingin nila, kailangan nila, malamang kailangan nyo talaga. Wag kang close na natin yan by don't ask solutions to new problems from old people. Kasi hindi naman nila mabibigay ang solusyon sa mga bagong problema eh. Yun lang.